linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtiisang ng aming katawan ay maisalob namin at maganap na may katapatan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubus lakas. Ang sala ng bayang ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwa'y hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumasamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo sa kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Ang inyong pag-aayuno'y pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangaalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasamay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo.
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghahandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, nakarapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sasaatin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong yon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno gayon din ang mga Pariseyo. Bakit hindi po nag-ayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Mari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Nabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibinisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Buong sigla ako, Kuwaresma ngayon, sa ating simbahan sa Quiapo, ilan na lamang, baka akala kasi yung tono ng pasyon sa pabasa, na 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 tarararararararan. Baka
Tayo na lang nagtataguyod dito eh. O iilan lamang. Baka, siyempre, moderno na, sa takbo at bilis ng panahon ay yung mga tradisyon na gusto natin ipasa sa susunod na henerasyon ay baka hindi na uso o makakaligtaan, maisasantabi at mababaon na sa lupa. Tayo po'y lumalaban habang tayo humihinga. Mahalaga ito sapagkat ang ating imahen si Jesus na itim na nabagsak sa bigat ng krus. Kaya anumang musika o tono konektado sa Kanya, alang-alang upang siya'y iparangal at alalahanin at madasal tayo sa Kanya, ay gagawin natin. Pasensya po. Para sa susunod na henerasyon, para sa ating mga kabataan, pinapahalaga nila ang pagiging autentiko, pagiging tunay, at makatarungan. Kung ano'y sinasabi, yun ang ginagawa. Kung ano nakikita sa labas, yung katalaga. Kung hindi, kalimutan na natin itong reliyon na ito. Yan ang diwa ng ating salita ng Diyos. Propeta Isaias, Ebanghelyo ni Mateo, yung paksa na simple, pag-aayuno. Di ba nung Miyerkules de Abo, yung Ebanghelyo? Oh, nag-aayuno, mukhang nag-aayuno. May mukhang napakahaba yung baba. Nag-aayuno siya. Pakitang tao. Ano sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Mapagpaimbabaw, hipokrito, mabababaw. Gusto lang nilang pasikat, popularity, fame, napapansin. Hindi ka talaga yan. Sa unang pagbasa, pag-aayuno. Mahirap po yung mag-ayuno, disiplina yan. Hindi ka kakain ba? 3 beses tayong kakain ba? Isa lang? Mahirap yan, ha? Kita mo ko, ha? Ikaw, takaw-takaw mo, laki-laki ng tiyan mo. Ako, ha? Hirap na hirap ako. Ha? Ikaw, kain ka ng burger. Hindi ako kumakain ng karne. Ganyan ba yung diwa? Pagyayabang sa ating unang pagbasa. Pwede tayo mga external. Kasi noon, di ba may mga nagbibigay sa atin? Sacks of rice. Yung mga sako ng bigas, yung plastic. Nung bata ako, naabutan niyo po, tatay, lolo? Yung mga sako, mula sa yung Makati. Yung mga ginagamit na material, yung abaka pa, yung kompa, Makati, Kakati. At kung susuot ka ng sako, yung sako noon, kakatihin ka, kakamot ka, pagtiti ka, at maglalagay ng abo, hindi lang ito konting budbud dito sa Miyerkules de Ceniza. Maglalagay, nagsisisi ako, Panginoon. Ano? Puro external na lang ba tayo? Pakitan tao? Pinagalitan ng propeta. Nag-aayuno ka nga, pagkatapos naman magmumura ka. Pagkatapos naman mag-aaway ka. Pagkatapos naman ang isip mo, hindi makataruan mapang-api ang isip mo. Nag-ayuno ka nga ang panlabas. Kaya lang ay iniisip mo, pagsasamantala, pag-aabuso. Mahina ito. Nasa kapangyarihan ako. Nasa poder ako. Alam mo na iniisip. Pagsasamantala. Aalipinin mo. Aabusuhin mo. Yuyurakan mo. External ka, may panlabas ka nga, pero ipag-iisip mo, makademonyo. Doon, yun nang mag-ayuno ka.
Makikita to ng mga kabataan na taliwas, contradiction kang buhay. Iba yung mga pakita mo. Yung tunay. Alam mo, sa dulo, lalabas at lalabas ang tunay. Hindi mo matatago ang pagkukungwari mo. Kitang-kita naman eh. Bigyan mo lang na sapat na panahon. Pagiging autentiko. Kung tayo'y mag-aayuno, Panginoon, hindi naman kailangang payak-yak. Ipadama natin kasi mahirap lokohin ng Diyos. Lalapit tayo sa Kanya. Sasabihin mo, nagsisisi tayo. Panginoon, kung pwede lang po, kasi hingi ka ng pabor para sa mahal mo, di ba? Kung maaari po, maluha po yung kalagayan ng aking anak. Sa tono ng ating boses at ang Diyos, makikita kagad kung sincero ka. Yan po yung unang pagbasa. Sinseridad, katarungan. Sinabi na Diyos, pag-ayuno ba yan? Pues, ang tunay na pag-ayuno, tulungan mo ang mga nagugutom. Pakainin mo, painumin mo na uuhaw. Bumisita sa mga preso. Yung mga may sakit, yung COVID-19. Tulungan natin. Yan ang pag-aayuno na tinatawag ko. Sa Ebanghelyo naman natin ay kay San Mateo, gayon din ang diwa naman. Hindi lamang, bakit yung mga disipulo mo ay hindi nag-aayuno? Kami, hirap na hirap kami. Impress ka na ba? Alam niyo yung pag-aayuno, pamamaraan lamang yan. Ang larawan natin, positibo. Kakain tayo ng masarap. Hindi lamang yung mga mayayaman, yung mga nasa bangkete sa mga hotel, na libo-libo ang presyo. Tayo hanggang karinderya lamang. Bangkete, sagana, sa pagkaing masasarap at libre. Sa langit. Kasalan. Alam niyo yung mga kasalan, di ba? Kasalan ay masayang okasyon. May kinasal at ang resepsyon, ang handaan. Masasarap ang pagkain. Meron po akong bisita na Kapampangan. Alam ni Father Manabat ang masarap na pagkain. Di po ba tayo mga Pilipino? Lahat ng mga masasarap na pagkain at inumin ay sa langit. Walang pag-aayuno sa langit. Kakain po tayong masagana sapagkat masaya tayo, may reunion tayo, magkakapatid tayo, ang mga nawala. Sa wakas, nakita kita. Ano sabi ni Jesus pagkatapos pagalingin o pakainin mo, kumain ka. Ito, tsokolate, paborito mo. Cake, paborito mo. Ice cream. Tinuturing tayo parang bata ng Diyos. Diba? Nung bata ako, meron akong balloon, may cotton candy ako, may hotdog ako, may ice cream ako. Yan ang masasayang alaala ng aking kabataan. At ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay na po mga kapatid medyo ginigising ko kayo. Alam ko pupungas-pungas po kayo. 4:00 ng madaling araw ngayon. At yan. Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po maging autentiko tayo. Ang ating pag-aayuno ay tunay na ekspresyon ng ating debosyon para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Tugon po natin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan.
Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama namin nasa langit, ipagkalo mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang aming mga sarili na namuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw ng paghahanda bilang aming hain na nagpagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban na nagdudulok ng kakayahan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong mga kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Virhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ng aming pananampalataya
at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Father Joe. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na bang inayayahan sa kanyang piging? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpalang ng kabutihan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Biyernes ng Kwaresma ngayon at tuwing dinadasal ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, pinagkakalooban po tayo ng indulhensyang plenarya. Tayo po'y lumuhod at tingnan natin ang krus ng Panginoon. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap na may maalap na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip sa pagsasalob ng iyong 5 mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para sa kanyang may pahayag tungkol sa iyo. Jesus na butihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Mangyaring tumayo po tayo. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangaon sa binyag. Nagliibigin at pagliling ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Muli ay nagpapasalamat po tayo para kay Father Jess Manabat. Palakpakan po natin siya. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.